Another update ni Champing! Napakahusay! Maghanda ka, Champing, at madami kang nakaabang na project. Malaki na talaga si Champing, pero buti na lang hindi lumulobo ang kanyang tiyan. Kahit matakaw yan si Champing ay nagda-diet pa rin yan dahil hindi pwedeng madami siyang kakainin. May oras lang din ang kain niya kaya hindi ganong kalaki ang kanyang tiyan. Nagmamoni-moni nga siya dyan pagkatapos ay naglaro na naman siya ng solo. Kahit wala yan kalaro, sige pa rin yan kahit nag-iisa lang siya. Naalala ko nung bata pa siya ay ganyan ang ginagawa niya kahit nasa labas siya nakatira. Talagang mahilig siyang maglaro ng solo. Maya-maya ay nakita niya na naman si Nat dito sa gilid kaya pinakikialaman niya na naman. Oh, wag mo na pakialaman si Nat, Champing, at nagme-me time yan dyan sa solo. Pikonan nga yan si Nat at ayaw niyang pinakikialaman siya kaya nagagalit na naman ito kay Champing. Oh, nakanganga ka na naman. Papasok talaga dyan ang langaw sa nguso mo, Champing. Sa mga nagtatanong kung bakit laging nakanganga si Champing, ang ibig sabihin niyan ay napabadtrip siya kay tao. At nakahandang mga ga, hindi naman siya naiinitan dahil umaga pa nga ang mga oras na ito. Kapag kinatausap siya ni tao at hinahawak-hawakan ay nakanganga yan, ibig sabihin handa siyang mga gat anumang oras. At kapag ganito naman lumalawit ang kanyang dila ay nasusobrahan na yan sa kakatakbo. Hindi mo aakalain na mas mabigat na ang kanyang katawan kaysa sa kanyang angkol. Ang timbang niya nga ngayon ay 4 na kilo. Maliit lang yan tingnan pero napakabigat ni Champing. Ganon pa rin mahilig pa rin siya manood ng TV. Bago yan matulog sa gabi ay manonood muna yan ng TV pagkatapos ay mag-i-skincare. May mga oras din na kinukulong ko si Champing. Oh, ano nire-reklamo mo dyan, Champing? Kapag ganyan, pinalalabas ko na nga siya at maglalaro na yan. Ganyan lang ang gawain ni Champing sa umaga dahil pagkatapos ng tanghali ay tulog na yan sila hanggang hapon. Pero hindi natutulog ng diretso si Champing. Pagising-gising yan dahil binabantayan niya nga si tao. Akala mo laging papakainin. Another update ng bardugong Champing na nanginginig na naman sa takot dahil binabantayan na naman siya ng kanyang Uncle Casper. Oh no! Ito nga at maya-maya siyang kinukorner ng barako kaya kung saan-saan siya tumatago at umaakyat. Araw-araw na lang nagtotoos ang dalawang ito. Meron na naman nga siyang bagong damit na pink na namanan niya sa kanyang Auntie Chloe. Kasya pa naman sa kanya kaya lang medyo maiksi na kaya naman crop top ang kinalabasan. Marunong na nga din si Champing tawagin o palapitin sa tawag na... Ayan, akala niya tinatawag siya dahil kakain. Simula nung magbagong taon ay malamig na kaya naman lagi na lang tulog si Champing. Kaya minsan dinadamitan ko siya kasi nakabaluktot siyang matulog. Yung mga hindi niya tinutulogan na sulok ay natutulog na siya ngayon dahil nga sa lamig ng panahon. Heto nga at nagmukha na naman siyang tiki dahil inuuto siya ni tao sa labas. Kapag hindi yan sila nakakapagbakbakan sa umaga ay dadali naman yan sa hating gabi. Oh no! Kung kailan patulog na ang mga tao ay panay naman ang bakbakan nila at hinihintay lang din ni tao matapos ang bakbakan nila bago makakatulog. Matatapos rin naman ang kanilang habol at mamaya tulog na ang mga iyan. Kaya binabawian ko sila sa umaga, gigising ako lampas na sa oras ng kanilang kain. Doon pa rin habang naghihipagbakbakan siya sa mga anak ni Casper ay binabantayan naman siya nito. Another update ni Champing na nagpapamasyal na naman nga dito sa labas ng bahay. At syempre, suot niya na naman nga ang kanyang mahiwagang shades. Pagkatapos niyang tumambay sa labas ay wanted na naman nga siya ng kanyang uncle kaya simula na naman ang bakbakan. O Champing, huwag kang magkakamaling gumalaw dahil ang uncle mo ayan sa ilalim na kabantay. Dahil sa panggugulpi ni Champing ay nakakain siya ng mga balahibo kaya mamaya-maya ay nakita ko siyang inuubo. Champing? Champing? Ano nang nangyayari? Ayan, sa kakagulpi mo yan kay Chito at sa iyong Auntie Chloe, Champing. Oh, nakain mo na ang mga balahibo? Manggulpi ka pa? Yan ang nakukuha mo, Champing. Sa mga oras nga na ito ay oras ng tulog nila kaya natulog na lang si Champing na may patakip-takip pa ng mukha. Kinagabihan naman ay naunahan na naman siya ni Chito rito sa higaan kaya nakagalit na naman siya kay tao. O, subukan mo kagatin ang paa ko, sisipain kita dyan, Champing. Alay!
Another update ng berdugong Champing na natutulog sa sopa. Natutulog siya sa tanghali para maging pusa na siya. At ngayon walang pagtotoo sa pagitan nila ng kanyang Uncle Casper. Dahil abala siya sa pagkikipaglaro na may halong bakbakan kay Natnat. Samantalang nanonood lamang sa kanya ang Uncle Casper at naghahanap na naman ito ng tiyempo. Maya-maya inais niya na naman siya ng makipagbakbakan sa kanyang Auntie Chloe. Kaya lang nakamasid ang barako at sa oras na magkamali si Champing ng galaw. Ngunit naglaro na lamang si Champing at pinagod na lang ang kanyang sarili. Parang kite-kite napakagalaw ni Champing. Mabuti na lang hindi mainit ang ulo ng kanyang Uncle Casper. Natuluyan na ang masira ang tol na yan at dahil dyan galit na naman si Natnat. Nahihilo na nga ito kay Champing dahil parang uod na naasinan. Samantalang nanonood lang sa kanya ang kanyang mga kasamahan. Mamaya kapag napagod na siya, itutulog na siya at ito namang mga kasama niya ang magtatakbuhan. Oh, huwag mo nang hamunin ang uncle mo, Champing. Kapag ganyan na kagalaw si Champing, ibig sabihin, titigil na yan dahil pagod na. Sa punto yan, tapos na siya makipaglaro sa sarili. At kapag ganyan na, inaantok na siya at matutulog. Maya-maya nakatulog na nga siya habang naglalaro naman ang kanyang Uncle Casper na napakaingay. Naiistorbo patuloy imbes na nananahimik na tong pinakamaligalig na Champing.